He leaves no witnesses. He makes no mistakes. Nagsisimula ang kwento sa isang ulat sa balita sa mga pahayagan tungkol sa 4 na babaeng pinatay. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila nahuhuli ang killer. At iyon ay dahil isa siyang tunay na propesyonal. Walang kahit sino ang makakahuli sa kanya. Patuloy na nagtatrabaho ang mga pulis araw at gabi para mahuli siya, pero puro dead end lang ang kanilang nakukuha. Kahit na ang taong namumuno sa kasong ito ay isang veteranong detective na nagngangalang Murray, na nakalutas na ng napakaraming kaso noon, ang killer na ito ay nagbibigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Isang gabi, nakatanggap si Migra ng balita na may ikalimang babae na naman ang pinatay. Kaya agad siyang pumunta sa crime scene, at doon niya nakita ang isang babaeng pinatay sa eksaktong parehong paraan tulad ng naunang 4. May saksak sa leeg, isa pa sa dibdib, at ang kanyang mga damit ay tila punit-punit, ngunit walang naganap na pang-aabuso, at walang anumang ninakaw. Tinanong siya ng kanyang mga assistant, bakit kutsilyo ang ginagamit ng lalaking ito? Isa ba siyang butcher o ano? At marami pang ibang tanong, tulad ng bakit niya sinasaksak ng 2 beses ang mga biktima kung sapat na ang isa para patayin ang mga ito, at bakit niya pinupunit ang kanilang mga damit kung hindi naman niya sila inaabuso. Lahat ng mga tanong na ito ay umiikot sa isip ni McGray, ngunit si Murray ay may ibang iniisip. Mga bagay na para sa kanya ay mas mahalaga batay sa kanyang pananaw. Samantala, binisita ni M. Gray ang pamilya ng pinakahuling biktima. Lumabas na siya ay may asawa at may 5 anak, kabilang ang isang sanggol na kamakailan lang niyang ipinanganak. Mula sa pakikipag-usap sa asawa ng biktima, nalaman nilang wala siyang kaaway. Kaya bakit siya pinatay ng lalaking iyon? Umalis si Murray sa lugar nang wala siyang malinaw na conclusion, at dinumog siya ng media. Ngunit dumaan lamang si Migre sa kanila ng kalmado, pumasok sa kanyang opisina, at hindi pinansin ang lahat ng kanilang sinasabi. Sa loob ng opisina, tinitingnan ni Migre ang mga larawan ng 5 biktima, sinusubukang makita kung ano ang pagkakapareho nila. At habang malapit na siyang umupo para maghanap ng mga posibleng lead, ipinatawag siya ng ministro ng Interior. Kaya pumunta si Murray doon kasama ang kanyang boss. Sinabi ng ministro sa kanya, ano na bang nangyayari? Gawin mo ang trabaho mo. 5 tao na ang napatay. Hindi naligtas ang ating mga kalsada at natatakot na ang mga tao na lumabas. Sinasabi ko sa iyo, Murray, may eksaktong 1 linggo ka. Hulihin mo ang killer at ayos tayo. Kung hindi, magdadala ako ng ibang tao para humawak ng investigasyon. Sinabi ng boss ni Migre sa ministro, tingnan mo, napakagaling ni Migre at siya lang ang angkop sa ganitong kaso. Ngunit sinagot siya ng ministro, tumahimik ka. Ayoko ng makarinig pa mula sayo. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling kalmado si Migre, parang hindi man lang niya narinig ang ministro, at nakatuon pa rin ang isip niya sa kaso. Pagkatapos, umuwi si Migre at umupo kasama ang kanyang asawa, at maya-maya ay naglakad sila sa labas. Sinabi ni Migre sa kanya, kung gagawa tayo ng matalinong hakbang, tulad ng pagpapanggap na nahuli na natin ang killer, iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng tunay na killer. Sumagot ang kanyang asawa na siguradong magagalit ito dahil may ibang kukuha ng kredito. Kaya kung gagawin nila ang planong iyon, tiyak na may inis ito at mapipilitang magpakita muli. Sinabi ni Migre, tama ka. Gagawin ko iyon. Kinabukasan, isinama ni Murray at ng kanyang mga tauhan ang isang lalaki na parang nahuli nila ito. Nakatalukbong ang mukha ng lalaki gamit ang kanyang sombrero para hindi siya makuhanan ng litrato ng media, at naniwala ang mga reporter sa bitag, lalo na nang magpa-order si Migre ng pagkain para ipakain sa kriminal. Hinabol ng mga reporter ang lalaking maghahatid ng pagkain. Sinabi nila rito, makinig ka, sabihin mo sa amin ang lahat ng makikita mo sa loob at ibibigay namin ang kahit anong gusto mo. Alam ni Migre na makikita ng lalaking papasok ang lahat ng mangyayari sa loob at lalabas ito para isumbong sa mga reporter. Pagpasok ng lalaking may dalang pagkain, agad na umarte ang isa sa mga tauhan ni Migre na parang iniimbestigahan niya ang kriminal. Siyempre, nakatayo lang doon ang lalaking nagdala ng pagkain, pagkalabas niya, dinumog siya ng mga reporter at sinabi niya ang lahat ng nakita niya. Dahil doon, naniwala ang mga reporter na ang lalaking iyon ang killer. Kaya agad lumabas ang mga headline, artikulo, at kung ano-anong balita na nagsasabing nahuli na ni Murray ang killer. Tinanong siya ng boss niyang si Cheng Lea, talaga bang nahuli mo ang killer o ano? Sumagot si Murray, hindi. Sinabi ng boss niya, kung ganoon, saan nanggagaling ang lahat ng balitang ito? Sagot ni Migre, isa itong laro na ginagawa ko para i-provoke ang tunay na killer at ilabas siya para mahuli ko. Pagkatapos nito, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at sinabi, gusto ko ng 200 pulis sa bawat kalsada sa lungsod.
Bawat eskinita, dapat may pulis. Hindi lang iyon, gusto ko rin ng 12 babae na maglalakad sa mga kalsada, 12 undercover female officers. Bawat isa ay maglalakad ng mag-isa. Walang sasama sa kanila. At siguraduhin ninyong lahat sila ay may maitim na buhok, dahil lahat ng naging biktima ng killer ay may maitim na buhok, kaya malamang na iyon ang tina-target niya. Nag-alinlangan ang kanyang mga assistant at nagsabi, paano natin sila pababayaan na maglakad ng mag-isa? Sumagot siya, turuan ninyo silang ipagtanggol ang sarili nila. Sanayin ninyo sila bago sila lumabas sa kalsada, pero kailangang mangyari ito ngayon din. Sa unang pagkakataon matapos nito, nang umuwi si Mirai, kinuha niya ang baril na halos hindi niya kailanman nagamit sa buong buhay niya, inihanda ito, at isinama sa kanya. Kasabay nito, napuno ang buong lungsod ng mga undercover na pulis, pati na ang 12 babaeng opisyal na naglalakad ng mag-isa sa mga kalsada. At gaya ng inaasahan, may isang babaeng opisyal ang nakaramdam na parang may nagmamasid at sumusunod sa kanya. Tama ang kanyang kutob. Lumapit ang killer mula sa likuran at sinubukan siyang patayin. Ngunit dahil mahusay siyang sinanay sa self-defense, nakasigaw siya at nakipaglaban hanggang dumating ang tulong, at siya ay nakaligtas. Samantala, agad na tumakas ang killer at hinabol siya ng isang pulis. Ngunit matapos ang mahabang habulan, nagawa ng killer na makatakas at mawala sa paningin ng pulis. Kinuha ni Meg Ray ang babaeng opisyal na inatake at kinausap ito upang kunin ang kanyang salaysay. Tinanong niya kung nakita ba nito ang killer. Sinabi ng opisyal na sandali lamang niya itong nasal ayan. Ayon sa kanya, payat ang killer at marahil ay may kayumangging buhok. May hawak din itong manipis na kutsilyo. Nabanggit din niya na habang ipinaglalaban niya ang kanyang buhay, nagawa niyang mapunit ang isang bahagi ng suot nitong suit. Ibinigay niya ang piraso ng tela kay Meg Ray. Dinala ni Mirai ang piraso ng tela sa isang eksperto. Sinabi ng eksperto na napakamahal ng telang iyon at hindi basta-basta ginagawa ang ganitong klase ng suit. Iisa lamang ang lugar sa lungsod na gumagawa ng ganitong uri ng kasuotan. Dinala ni Mirai ang tela pauwi. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa, ano ito? Ano ang ginawa mo? Ayon sa nabasa ko sa pahayagan, naglagay ka ng 12 babae sa kalsada bilang pin para mahuli ang killer. Isinasakripisyo mo. Kami. Sumagot si Mirai, oo, naglalagay ako ng mga babae sa labas. Ngunit nanatiling galit ang kanyang asawa, dahil pakiramdam nito ay isinasakripisyo sila. Agad niyang ipinadala ang piraso ng tela mula sa suit ng killer sa tailor sa pamamagitan ng isa niyang assistant. Tiningnan ng may-ari ang tela at sinabi, oo, nakagawa ako ng 7 suit gamit ang telang ito. 4 sa mga may-ari ay nakatira sa labas ng lungsod at 3 naman ang nandito. Hiningi ng detective ang description ng 3 iyon, at ibinigay ng may-ari ang kanilang mga detalye. Sa sandaling iyon, napagtanto ng detective na isa sa kanila ang tumutugma sa description. Kinuha niya ang address mula sa may-ari ng tindahan at agad na tinawagan si Mirai. Pumunta si Mirai sa address, at lumabas na ang may-ari ng lugar ay isang napakayamang tao, dahil palang sa bahay ay halatang sobrang yaman. Nang pumasok si Mary at ang kanyang assistant, nakilala nila ang asawa ng sospek. Tinanong nila kung nasaan ang lalaki, at sinabi nitong natutulog ito. Sinabi ni Mirai, ayos, gisingin mo siya. Kaya pumunta ang asawa at ginaisang ang lalaki. Nang lumabas ito, nakangiti siya at mukhang napakarelax. Sinagot niya ang bawat tanong nila ng normal, gaya ng, nasaan ka kagabi? Sumagot siya, nasa trabaho ako. Tinanong nila kung ano ang trabaho niya, at sinabi niyang, interior designer. Sinabi ni Mi, nasaan ang suit na suot mo kahapon? Sagot ng lalaki, sandali lang, kukunin ko. Nang dalhin niya ang suit, nakita ni Mirai na maayos ito, walang kahit anong sira o gasgas. Sinabi ni Mirai, pwede ko bang tingnan ang closet mo mismo? Sumagot ang lalaki, oo naman, walang problema. Pumunta sina Mirai at ang kanyang assistant sa closet para suriin ang lahat. Tiningnan ng assistant ang lahat ng suit ngunit hindi niya makita ang hinahanap nila. Kaya sinabi ni Mirai sa lalaki, tingnan mo, pumunta kami sa iyong tailor at sinabi niya sa amin na mayroon kang suit na gawa sa eksaktong telang ito. Sumagot ang lalaki, tama ka. Ang suit na tinutukoy mo ay nasunog 1 linggo na ang nakalipas ng hindi sinasadya. Nahulugan ko ito ng sigarilyo, kaya ibinigay ko na lang ito sa isang pulubi. Sinabi ni Mirai, ibinigay mo ito sa isang pulubi 1 linggo na ang nakalipas. Sagot ng lalaki, oo. Sinabi ni Mirai, sige, pwede mo bang tawagin ang iyong kasambahay? Kaya tinawag niya ito. Tinanong ni Mirai ang kasambahay, narinig mo ba ang iyong amo na nagsabi na may nasunog siyang suit dahil sa sigarilyo nitong nakaraang 2 linggo? Sumagot ang kasambahay, hindi, wala po akong narinig na ganon.
Sinabi ni Mi, ayos, at muling hinarap ang lalaki. Maghanda ka na, sasama ka sa amin sa istasyon. Nagtanong ang lalaki, bakit? Ano ang ginawa ko? Dinala nila siya sa istasyon. Doon, gaya ng dati, naghihintay ang mga reporter at kinukunan siya ng napakaraming litrato. Ang pangalan niya ay Munson. Dinala siya sa loob at sinimulan ang file tungkol sa kanya. Tinanong ng assistant ni Murray, sigurado ka bang siya ang killer? Walang pag-aalinlangang sumagot si Murray, oo. Bumalik siya upang kausapin muli si Munson at tinanong kung nasaan siya noong namatay ang mga biktima. Sumagot si Munson, nasa trabaho ako, at idinagdag, isa akong abalang tao. Mali ang nahuli ninyo. Tinanong ni Mur, sino na lang ang natitira sa pamilya mo? Sumagot si Munson, ang nanay ko. Sinabi niya, magaling. Kailan ka huling bumisita sa kanya? Sagot niya, 2 o 3 araw na ang nakalipas. Nauna nang tinanong ni Murray ang asawa ni Munson tungkol dito, at sinabi ng asawa na 2 linggo na ang nakalipas ang huli nitong pagbisita. Doon napansin ni Murray ang magkasalungat na pahayag. Kaya pumunta si Murray upang bisitahin ang nanay ni Munson at tinanong siya ng maraming bagay. Halatang palaging nag-aalala ito para sa kanyang anak. Nang malaman niyang inaresto ito dahil sa pagpatay sa 5 babae, nawalan siya ng kontrol. Agad siyang nagbihis at pumunta kung nasaan si Munson. Nang makita niya ito, tumakbo siya papunta rito, niyakap at hinalikan. Sinabi niya, huwag kang mag-alala, nandito si nanay. Kukuha ako ng pinakamagagaling na abogado sa buong bansa para sa'yo. Huwag kang matakot, anak. Walang sino man ang makakagalaw sa'yo. Pagkatapos ay humarap siya kay Murray at sinabi, hindi ako sasagot ng kahit anong tanong, at ganoon din ang anak ko hanggat hindi pa dumarating ang abogado niya. Kapag nandito na siya, saka kayo magtanong hanggat gusto ninyo. Pagkatapos noon, iniwan niya sila at umalis. Hindi lang basta naupo si Murray. Kinuha niya si Munson at isinama sa line-up kasama ang 4 na iba pa. Dinala niya ang babaeng opisyal na tinangkang patayin ng killer at sinabi, tingnan mo ang 5 ito at sabihin mo kung sino ang umatake sa'yo. Isa-isa silang tiningnan ng opisyal. Napapatingin siya kay Munson, ngunit hindi siya sigurado dahil hindi niya masyadong nakita ang mukha nito noon at nakasuot pa ito ng sombrero, kaya nahirapan siyang makumpirma. Samantala, sa istasyon ng pulisya, ipinadala ng Ministro ng Interior ang isang bagong detective para kunin ang kaso. Ang detective na ito ay kumikilos na parang siya ang pinakamarunong sa lahat. Kasabay nito, natagpuan ng isa sa mga assistant ni Mugre ang suit na ibinigay sa isang pulubi, at mayroon nga itong marka ng paso mula sa sigarilyo. Dahil dito, iniisip nilang baka maling tao ang nahuli ni Murray, dahil mukhang totoo ang sinabi ni Munson. Habang nangyayari ito, kausap ni Murray si Munson tungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang ama at ina, upang maunawaan ang kanilang relasyon. Lumabas na magulo ang sitwasyon. Una, wala siyang relasyon sa kanyang ama dahil iniwan sila nito. Pagdating naman sa kanyang ina, mahal siya nito ngunit sobra itong mapang-angkin at kontrolado ang lahat ng kanyang desisyon, maliban sa kanyang pag-aasawa. Hindi sang-ayon ang kanyang ina sa kanyang kasal. Mula nang mag-asawa si Munson, tila hinahatak siya ng kanyang asawa sa isang direksyon at ng kanyang ina sa kabilang direksyon, at siya ay naiipit sa gitna ng lahat ng pressure. Gayunpaman, patuloy niyang sinasabi kay Mugre na inosente siya. Maya-maya, dumating ang mga assistant dala ang suit at sinabi, mukhang maling tao ang nahuli mo. Sinabi ni Murray, ibigay ninyo ang suit sa eksperto at alamin kung kailan eksaktong nangyari ang paso. Pagkatapos, pumunta siya upang kausapin ang asawa ni Munson at tingnan ang kalagayan nito. Halatang kinakabahan ang babae, ngunit patuloy niyang sinasabi na maayos ang buhay nila ng kanyang asawa. Gayunpaman, napilit siya ni Mugre na umamin na hindi pala matagumpay ang kanyang asawa sa trabaho. Tinanong siya, paano ninyo nababayaran ang upa sa apartment na ito? Sumagot siya na galing siya sa mayamang pamilya at sila ang sumasagot sa lahat. Sa oras ding iyon, hinahalughog ng assistant ni Mugre ang bahay at nakakita ng kahon na puno ng mga manipis na kutsilyo, parehong uri ng kutsilyong ginamit ng killer. Nang makita iyon ng asawa ni Munson, lalo siyang kinabahan ngunit pilit pa ring pinanatili ang kanyang composure. Bumalik si Murray sa istasyon. Nakipagkita siya sa kanyang boss at sa bagong detective na papalit sana sa kanya. Sinabi ni Murray sa detective, pasensya na, wala kang mapapala dito. Nasolusyonan na namin ang kaso. Nagtaka ang kanyang boss at sinabing, talaga. Sumagot si Murray, oo. Nahanap na namin ang suit ng killer, ang mga kutsilyong ginamit niya, at lahat ng ebidensya na kailangan para mahatulan siya. Sinabi ng kanyang boss na kasuhan na agad si Munson matapos lumabas sa resulta ng eksperto na ang paso sa suit ay hindi pa umaabot ng 2 araw, hindi 1 linggo gaya ng sinabi ni Munson.
Ibig sabihin, suot niya ang suit noong araw na inatake ang babaeng opisyal. Kaya kinasuhan siya, at sa wakas ay nakauwi si Murray at nakatulog ng payapa. Ngunit ng gabing iyon, nakatanggap si Murray ng tawag sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ng kanyang assistant na may panibagong pagpatay na naman. Agad siyang bumangon at pumunta sa lugar ng krimen. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang paraan ng pagpatay sa babae. 6 na beses siyang sinaksak sa halip na 2, at ang kanyang mga damit ay lubusang punit-punit, bagamat parehong uri pa rin ng armas ang ginamit. Dahil dito, sinabi ng lahat kay Magra na nagkamali siya. Ngunit siya lang ang nanatiling kalmado, na tila may alam na iba. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng hakbang. Kinuha niya ang asawa ni Monson at pinaupo sa harap ng kanyang ina sa istasyon, harap-harapan, alam niyang hindi sila magkasundo. Iniwan niya sila roon at bumaba upang kausapin si Monson. Sinimulan niyang i-provoke ito upang makuha ang gusto niyang sagot. Samantala, pababa na rin ang boss ni Murray at ang bagong detective upang kunin ang kaso, ngunit pinakiusapan sila ng assistant na maghintay at pakinggan muna si Monson. Pinipressure ni Murray si Monson at sinabing, alam kong kontrolado ka ng nanay mo. Alam kong tinatrato ka niyang parang pag-aari niya. At ganoon din ang asawa mo dahil siya ang gumagastos para sa'yo, kaya pakiramdam niya pag-aari ka rin niya. Hinahatak ka ng nanay mo sa isang direksyon at ng asawa mo sa kabila, at naiipit ka sa gitna. Iyon ang nagtulak sa'yo na ilabas ang galit mo sa mga inosenteng babaeng may maitim na buhok, katulad ng asawa at nanay mo. Lagi mong iniisip na mawala sila, pero hindi mo magawa. Kaya ini-imagine mo na ang mga pinapatay mong babae ay sila. Sa puntong iyon, bumigay si Monson. Ngunit hindi tumigil si Murray. Sinabi niya na alam ng kanyang ina at asawa ang lahat, ngunit pinili nilang manahimik upang protektahan siya, hinahayaan siyang gawin iyon para mailabas ang kanyang galit. Pagkatapos, ipinatawag ni Murray ang kanyang assistant upang pababain ang ina at asawa ni Monson. Pagdating nila, may dala silang pahayagan na nagsasabing may ika-6 na babaeng pinatay habang nakakulong si Monson, ibig sabihin, hindi siya ang killer. Ngunit sinabi ni Murray, oo, hindi si Monson ang pumatay sa ika-6 na biktima, pero hindi ibig sabihin noon na hindi niya pinatay ang unang 5. At kung sino man ang pumatay sa ika-6, malamang isa sa inyo iyon para protektahan siya at lituhin kami. Tumakbo ang ina ni Monson papunta sa kanya at sinabi, ginawa ko iyon dahil mahal kita. Ngunit sumigaw si Monson, mahal mo ako. Hindi ganyan magmahal ang isang ina. Sinabi pa niyang sana ay mamatay na silang dalawa. Ngunit iginiit ng kanyang ina na siya ang pumatay sa ika-6 na biktima. Sinabi ni Murray, sigurado ka. Anong kulay ng damit niya? Sagot nito, hindi ko napansin, madilim kasi. Ngunit sinabi ni Murray na nangyari ang insidente sa ilalim ng ilaw sa kalsada, kaya maliwanag doon. Doon nagsalita ang asawa ni Monson at sinabing asul ang damit ng biktima. Lumabas na siya ang pumatay sa ika-6 na babae, hindi ang ina. Sa huli, umamin si Monson na siya ang pumatay sa unang 5 biktima dahil sa galit niya sa kanyang ina at asawa, at sa bawat pagpatay niya, pakiramdam niya ay sila ang pinapatay niya. Nangyari ang pag-amin na ito sa harap ng lahat, kabilang ang boss ni Magra at ang bagong detective. Pagkatapos nito, tinawagan ni Murray ang kanyang asawa at sinabi na nalutas na niya ang kaso sa tulong nito. Sinabi pa niya, maghanda ka ng popcorn mamaya, manunood tayo ng pelikulang Avengers. At doon nagtatapos ang kwento. Kung ngayon ka lang nakapanood at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell icon para sa mga bagong video.